Hello, what's up guys? So Coach Makoy here. We have another topic for today and pag-aaralan natin ay tungkol sa nature versus nurture. Umpisa na natin. Ang nature, sabi dito, an unconditioned stimulus is a type of stimulus that leads to an automatic response. So if, for example, that it is automatic response, that is natural, it is nature. It is the opposite of a conditioned stimulus where the response is learned. Kapag naman ay response ay natutunan, ay ito ay tinatawag na nurture. Ang sabi dito, nature, this includes physical characteristics such as eye color, facial features, personality traits, and behavioral tendencies. Kung ano yung natural, kagaya ng eye color or any physical characteristics, natural yun. Kumbaga, kung ano yung pagkalikha sa'yo. So, yun ang natural, yun ang nature. Sa nurture naman, this includes a variety of influences such as parenting style, educational experiences, and cultural background. Ang nurture naman is, for example, parenting style, kung ano yung pagpapalaki sa'yo, educational, kung ano yung natutunan mo sa school, experiences, and cultural background, kung ano yung kultura na kinalakihan mo. So, it is environment. Environment to. Meaning ng nature is refers to genetics and all the factors that are inherited. So, it means genetically. No, genetics siya. Yun ang natural. Kumbaga sa biology, kung ano yung natural mo, kung Pilipino ka, diba, itim yung buhok mo. So, kung pinanganak ka na itim ang buhok, yun ang natural. Diba? Natural yun. So, hindi ka nagpakulay or sinadya mo na magbaguhin yung kung ano yung itsura mo. So, ang nature, kung ano yung pagkapanganak sa'yo mismo, yun ang natural. Yun ang natural sa'yo. Yun ang genetics mo. So, sa nurture naman, nurture refers to the variables of the environment, things you get from the world around you after you born. Ang meaning ng nurture, kung ano yung variables of the environment. Kung ano ba yung environment mo sa paligid. For example, kasama na dun yung religion, yung beliefs, environment mo, culture. For example, tumira ka sa Japan. Ang kanilang thank you is yung pagbow. Kumbaga yung pagbow nila, pagbibigay yun ng galang sa kanila. Pagbibigay ng respeto doon sa tao. Nagbow ka, ibig sabihin, it means they are saying thank you. So, iba yung sa dito, sa Pilipinas, kapag nagpasalamat ka, so salita lang siya, thank you. Dito sa Pilipinas, meron tinatawag na mano, nagmamano sa matanda. So, yun ang tinatawag na culture and environment. So, hindi siya nature, hindi siya natural. Kasi kapag lumaki ka sa ibang bansa, wala namang mano dun. Tayong mga Pilipino lang ang mayroon. At kagaya nga sa Japan, ang paghingi nila ng sorry ay yung 90 degrees. Alam niyo yung 90 degrees, yung magbabaw ka ng 90 degrees. And worse doon, yung minsan lumuluhod sila. Ganon yung panghingi ng sorry sa kanila. Kumbaga merong body language doon sa Japan.
Example lang yon. So, nurture yon. Kung ano yung kultura ng bansa mo, yun ang natutunan mo. Hindi siya genetics. Hindi siya genetics na sa laman at dugo. Genetics kasi yung laman at dugo eh. Na kung paano ka pinanganak, yung pagkapanganak sa'yo or pagkalikha sa'yo, ganito ka na. So, yun ang nature. Sa nature, genes and hereditary factors, physical appearance, personality characteristics, yun ang nature. So, physical appearance ang nature and personality characteristics. So, kapag cognitive function, it is nature. Personality characteristics yan, na yung cognitive function is ganyan ka na talaga. Kasi kung paano nagpa-function yung brain mo or kung paano nag-iisip, nasa cognitive function yan. So, it depends in your cognitive function kung ano yung priority and kung paano ka mag-iisip at kung paano ka magdedesisyon. Ang personality as in nakakaapekto ang cognitive function sa iyong personality. So, nurture. Sabi dito, environmental variables, childhood experiences, kung ano yung kinalakihan mo. So, nurture yon. How we were raised, social relationships. Kumbaga sa social relationship, kung sa eskwela or trabaho, sa work mo or relationship, kung meron kang mga past relationship, nakaka-apekto yun sa darating na sa next relationship mo, kagaya nung iba, di ba? So, surrounding culture, kung ano yung kultura. Kasama na dito, isasama ko yung religion. So, ito yung mga example natin ng nature versus nurture. So, umpisahan natin ang explanation dyan. Ang nature, cognitive function, sa psychology of personality. Sa Jungian analytical psychology, ang cognitive function is nature. Natural siya. Kung ano yung personality natin. For example, I am an INTJ. And kung ano yung traits ng INTJ as in na pare-parehas kami. Kung for example, 'di ba, yung introverted intuition, we are based for what we want and desire. Yun ang priority namin. Kasi we are introverted intuition. And pinaliwanag ko naman yan kung ano yung mga meaning ng mga introverted intuition, mga cognitive function. I want to example myself, not because I am introverted sensing. So, hindi ako introverted sensing, and I'm just example myself because I observe to the social media. Na-observe ko sa social media, sa mga comments and sa mga nakakasalamuha ko kapag nag-explain sila ng kanilang sariling experiences. So, yung mga tao naniniwala. Kaysa mag-explain ka ng ibang tao na hindi mo naman naranasan. So, kung natural, for example, ako natural. Example yun Ang natural is I am extroverted sensing. And kapag mag-example ako yung ibang tao, for example, tignan nyo si INTP, si Elon Musk. Masenso siya, ganyan. So, dahil sa kanyang kumbaga ine-example ko yung iba to motivate others. And hindi ko ine-example yung sarili ko sa totoong buhay. But because nakita ko sa social media, I observe in social media, and sa lahat ng mga nakakausap ko, mas naniniwala sila kapag yung tao na nakakausap nila is
nagsasalita ng kanilang experiences. So, pag nagsasalita ka ng experience, sarili mong experiences, naniniwala yung mga tao kasi ikaw mismo yung nakaranas, which is sasabihin nila, totoo yung sinasabi mo. Kasi naranasan mo na yan. So, that's the reason why I'm always explaining yung ako, sarili ko. Actually, pag ina-explain ko yung, introverted feeling talaga yon. Ang introverted sensing, yung kung ano yung naranasan ko. What I experience. Nurture yon. Kasi natutunan ko sa iba eh. Sa social, 'di ba, sa mga nakasalamuha ko gaya ng sinabi ko. So other people will believe you if you explain your own experience because that is reality and truth. So ngayon yung nurture. For example, nag-aral ako ng public speaking. So sa public speaking, kailangan mo dyan yung pagiging control type. Kumbaga outcome based. Yung mga outcome based kasi lang yan relax. And sinasabi nila, nag-iisip muna sila bago sabihin. Kumbaga talagang kahit nagte-take sila ng time. Tsaka talagang steady lang sila, hindi sila malikot, 'di ba? Ang movement type kasi kagaya ko, ayaw ko ng dead air. Halimbawa, merong dead air, yung talagang parang hindi na ako nagsalita, ayaw ko nun eh. Kasi gusto ko laging yung continue. Tuloy-tuloy yung pagsasalita ko. Pero dahil nag-aral ako ng public speaking, nandoon na kailangan ka lang parang formal, 'di ba? Kapag nag-broadcast ka sa mga journalists. Actually may alam din ako sa journalist kasi nag-training din ako diyan sa journalist. Kasi merong program yung UNTV noon. So nakapag-aral din kami ng pagiging journalist kahit na ilang oras lang in-explain 'yon. Pero yung public speaking, pinag-aralan ko talaga. So, dapat ka lang, steady, nakaganyan, na talagang nagsasalita na parang professional. Ganun siya. So, kung yun, pinag-aralan, di ba? Ang sabi kanina, ang nature, automatic siya. Automatic response. Natural yun. Pero, if it is the opposite of a conditioned stimulus where the response is learned rather than automatic, nurture yun. Kapag ang response mo is natutunan mo yung yung response mo. So, nurture yun. For example, pinag-aralan ko din yung sa United Kingdom, yung mga novels nila kung paano kumilos, mga ganun. Kasi may iligaw din ako sa mga anime tsaka sa mga movies. So, mahilig ako mag-aral ng kahit as in. Siguro yun, dahil sa extroverted thinking. Kasi syempre, I am extroverted thinking. Ang mga extroverted thinking kasi talaga mahilig malaman kung ano ba ibig sabihin nito. Naku-curious kami kapag ano ba ibig sabihin nito? Ano ba yung thoughts mo diyan? Ano ba yung opinion mo diyan tungkol diyan? So extroverted thinking 'yun. Ano ba yung inaalam namin kung ano yung mga opinion ng iba, yung knowledge ng iba. Mahilig kami magbasa-basa and mag-aral ng kahit ano. Kahit ano, pinag-aaralan namin. So napunta yung thoughts ko dun sa pag-aralan ko nga to, ano nga ba to? So pinag-aralan ko yung sa United Kingdom. Meron silang tinatawag na yung etiquette, yung manners dun sa United Kingdom, kung paano kumilos, kung paano gumalaw, nurture siya. For example, gumalaw ako ng parang etiquette, di ba?
So, pwede akong mapagkamalan na ako ay control type at hindi movement type. Kasi, syempre may mga kilos ang etiquette na relax ka lang, hindi ka clumsy, and yung manners, no? For example, yung kung paano ka kakain, kung paano ka maglalakad, kung paano ka kikilos. So, merong etiquette doon kung paano ka magsasalita ng may manners, no? So, nurture yun. Hindi lahat ng INTJ, for example, INTJ ka, yun ang ikikilos mo, hindi. Kasi, binasa ko yun, so lahat ng mga pinagbabasa ko is nakaka-apekto yun sa kilos ko and sa personality ko. Yun ang nurture. While we are INTJ, for example, we are extroverted thinking, we are based in references at sa mga search, sa mga data, sa mga datos. Pag sinabing eto, sabi ganito, yan, tama ba yan? So, ano yung evidence to prove na tama dyan? Kung tama ba yan, meron ka bang supportive na data na sinabi ng professionals or doctors or authority? Nakabase kami doon sa, kaya kami nire-respeto namin yung mga professionals or authority professionals, yung mga credible na magsalita. So, kinikilala namin yun kasi sila yung nag-aral nun. Mahilig kami compare. Extroverted thinking is comparison. So, ikukumpara namin ng isang bagay tapos kung ano yung mas, yun ang pipiliin namin. Nakabis kami doon. Hindi kami introverted thinking na kung ano yung sarili kong opinion. Opinion ko to kahit na ikaw ay halimbawa, doktor ka, abogado, or any professionals ka, ang thinking ko ganito, so yun ang tama para sa akin. Kasi sariling opinion ko to, parang ganon. Kami naman hindi. Kung ano yung credible, kung talagang credible, mas pinipili namin yun kaysa sa aming thinking. So, ang INTJ, introverted intuition type kami. We are based in wants and desire. And we are not based in what other people want. Kasi yung mga extroverted intuition, they are based for what other people wants. So, nire-respeto nila yun bilang pakikisama. Siyempre, dahil hindi naman sila nakabisa kanilang gusto. So, gagawin na lang nila kung ano yung gusto ng ibang tao to build rapport and relationship, to communicate and to para makipagkapwa-tao. Yun ang nila ang nature sa kanila na extroverted intuition type. Nire-respect nila yung wants ng other people. Kung anong gusto ng iba, yun talaga na hindi big deal sa kanila. Sa mga NE, hindi big deal talaga sa kanila kung ano man yung gusto nila. Ang mas pinipili pa nga nila minsan kung ano yung gusto ng ibang tao. Diba? Doon din sila, go with the flow sila. Pinaliwanag ko na yan sa cognitive function. Ngayon, nature sa amin, natural sa amin, we are based in what we want and what we desire to become. Kung maging kami balang araw, maging kami, bawa ganyan. For example, maging doktor, maging abogado. So, ano yung gusto namin? Kung ano yung passion namin na hilig namin, kung ano yung gusto namin, doon kami masaya. So, kung we are introverted feeling, we are, kung ano yung morals namin, kung ano yung moral standards, and kung ano yung prinsipyo. What is our principle? Yun ang nakabase kami. Ginagawa namin ang isang bagay kung feel namin gawin. Tama yun.
So, yun ang INTJ. Ngayon, ang nurture naman, for example, religion. Ito yung pinakalas kong i-explain sa lahat. Umpisahan natin sa beliefs. Kasama kasi yung beliefs sa nurture. Pero, disclaimer, hindi ako nagtuturo ng religion sa vlog ko. It is all about psychology. Okay. Iba kasi yung religion doon yun sa Facebook ko. Pero itong YouTube kong ito, it is pure psychology. Dati kasi, nung nasa pa ako nun, Catholic, meron akong mga bisyo kagaya ng sigarilyo, alak, ganyan. Umiinom ako, tapos, syempre, nagpa-party-party. At, yun, kumbaga, kalayawan tawag doon. And, yun nga, mahilig ako sa bar. Pupunta ako lagi sa Cubao, Alicia Bar, tapos sa Morato. Sa may sa Timog, dati. Nung bata-bata pa ako, nung teenager pa. And lagi akong pupunta sa bar noon, ganun, etc. Then, I have a fraternity before. I am seniority in our fraternity. And hindi ko na lang sasabihin kung ano yun, kung anong fraternity, pero before I am a member doon. UE ako, seniority ako, UE Manila chapter, University Belt Area 3. And then naging alumni ako, alumni organization, sa alumni. Ngayon wala na ako doon. Siyempre inactive na ako kasi because of religion, beliefs. Ina-explain ko, kaya ako sinasabi ito because of explanation of psychology of nurture. Nature versus nurture ang topic. So, simula nung na-anib ako sa Church of God, nawala na lahat. So, paniwala ako yun, lahat ng mga bawal. So, lahat ng bisyo, sigarilyo, alak. Hindi na ako umiinom, hindi na ako naninigarilyo. And, malis na rin ako sa fraternity kasi bawal. Kasi sabi dito sa unang Korinto 3:16 hanggang 17, hindi ba ganinyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos? At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos. Sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. So, kung ang templo ng Diyos, yung katawan ng tao, templo ng Diyos na pinananahanan ng Espiritu Santo. Sa loob ng katawan, diyan tumatahan ng Espiritu Santo, ng Espiritu ng Diyos. So, hindi pwedeng gibain ang templo ng Diyos, which is yung katawan. Hindi pwedeng saktan. Kasi sabi nga dito, sa unang Tesalonica 5, versikulo 23, at baka banalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan. At ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. So bago pumarito ang Panginoong Hesukristo, kinakailangang iingatan ng espiritu, kaluluwa at katawan. So kasama sa pinaiingatan ng Diyos ay ang katawang lupa. So hindi pwede yung ginagawa ng iba na mga hazing So bawal yun. Sa Biblia, sa pamantayan ng pagiging Kristiyano, I am Christian and bawal yun, sabi ni Apostol Pablo. So sa beliefs ko, ako naniniwala ako kay Apostle Paul. I believe in Apostle Paul, kung ano yung sinabi niya. Kaya naman, yun, kung ano yung nakasulat sa Biblia,
sinulat ng mga apostol. Apostol Pedro, Apostol Pablo, etc. Kung ano yung nakasulat, yun ang sinusunod. So, nawala na lahat ng kung ano yung bawal na ginagawa ko noon na dati. Ay iba ako noon. Siyempre, mahilig ako sa yung party-party. Diba? So, kasi dati meron ako mga clan sa cellphone. Yung founder, co-founder, Geb, coordinator, Grand Eyeball. Tapos nakakarating ako ng iba't ibang lugar sa Metro Manila. Kasama ko dati yung mga dati kong kasama sa frat. Kasi nga seniority ako, kilala ako dyan lalo na sa Area 3, no? Sa Area 3 kasi University Belt Area 3. Sa UE kasi ako. May mga kasama kami dyan sa FEU, sa UST, STI, etc. Ayun. So, yun nga, nagbago yung yung pamumuhay simula nung naniwala ako sa religion. So, anong gusto kong patunayan? Yung beliefs, yung nurture, isa sa religion, beliefs, nakakapagpabago ng tao. So, pwede kang magbago because of your beliefs. Kung ano yung paniniwala mo, nakabase yon. Hindi ibig sabihin na INTJ ka is for example, may INTJ na Buddhism, so sumasamba sila kay Buddha, ganon, etc. At iba pang sa sinasamba nila. So, may mga INTJ na sumasamba sa hayop, yung mga sa India, 'di ba? Hinduism naman tawag doon. Tsaka yung sa mga damit nila, etc. Ganon, iba-iba. So, hindi ibig sabihin INTJ pare-parehas. Pare-parehas ang personality, yung pagdedesisyon, thinking, kung paano mag-isip. Pare-parehas yun, pero nagbabago-bago ang personality type. Hindi personality type ang nagbabago-bago. Nagbabago ang tao because of nurture. Ayan. Sana maliwanag yung explanation ko. Yan na ang topic natin ngayon. Nature versus nurture. Yan. Please subscribe, likes, and share sa aking vlog. Thank you.